Banata 971. Gumamit si Sebastian ng kanyang Phantom Stride at kumilos na may bilis na tila halos spectral. Sa isang kisap mata, nilapitan niya si Galen at itinaas ang kanyang mahabang espada. Napaluhod ang mukha ni Galen. Siya ay nagkaroon na ng malubhang pinsala sa loob. Kung ibabagsak ni Sebastian ang espada na iyon, mamamatay siya o malubhang masasaktan. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Habang inihahanda ni Sebastian ang huling hampas, biglang tumakbo si Luther. Si Mr. Galen at ako ay may malalim na ugnayan. Minsan niyang iniligtas ang aking buhay. Nakiusap ako sa iyo na magpakita ng awa para sa aking kapakanan, siya ay nagmakaawa. Tumanggo si Sebastian at ibinalik ang kanyang espada sa kaluban. Dati nang tumulong si Luther sa kanya, at nakaramdam siya ng obligasyon. Bukod dito, napakalakas ng pundasyon ng pagsasanay ni Luther. Walang kanyang pahintulot, alam ni Sebastian na hindi niya matatapos ang buhay ni Galen. Pero hindi na ito mahalaga. Si Galen at ang kanyang sekta ay hindi na nagdudulot ng banta sa kanya. Kung siya'y mabubuhay o mamamatay ay walang kahalagahan kay Sebastian. Salamat. Lumapit si Luther kay Galen at tinulungan siyang umupo sa lupa. Kinuha niya ang isang healing pill at pinakain si Galen. Lilian, Gina, Tara na, sabi ni Sebastian. Matapos nilang kalabanan ang Gaudium sect, naunawaan niya ang backlash na naghihintay sa kanila kung pipiliin nilang manatili. Ang pag-alis ngayon ang pinakamatalinong desisyon. Bukod pa rito, ang Gaudium sect ay hindi isang malaking sekta, at wala namang masyadong kinabukasan para sa kanila sa lugar na ito. Oo nga pala, nasaan ang tatay ko? Tanong niya sa dalawang babae. Si Mr. Sanders ay nasa hardin ng medisina. Pupuntahan ko siya, sagot ni Gina bago tumakbo patungo sa hardin. Ilang sandali lamang, bumalik siya kasama si Bruce. Mabilis na sinuri ni Sebastian ang kanyang cultivation base at nakita niya ang inaasahan niya. Naabot na ni Bruce ang demigod realm. Gayunpaman, ang edad ay naglagay sa kanya sa 1-star demigod, at ang kanyang pag-unlad ay mas mabagal kaysa kay Lilian at Gina. Habang naghahanda si Sebastian na umalis kasama ang tatlo, sinabi ni Luther, pakiusap, sandali lang. Ano ang maitutulong ko sa'yo, Mr. Lockhart? Sagot ni Sebastian. Gusto mo bang sumali sa Gaudium Sacred Ground? Tanong ni Luther. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid. Ang Sacred Ground ay nagmayabang ng mayamang pamana na may kumpletong sistema ng mga aral, mga kasanayang pang-itaas, at mga mapagkukunan na labis na nalampasan ang mga karaniwang sekta. Ang pagsali dito ay parang pagpasok sa isang bagong mundo, at ito ay isang pangarap para sa hindi mabilang na mga martial artist. Salamat sa alok, pero kasalukuyan akong nag-e-ensayo sa akademya at wala akong balak na umalis, magalang na tinanggihan ni Sebastian. Wow! Talagang tinanggihan niya ang imbitasyon ni Mr. Lockhart. Ano bang iniisip niya? Seryoso. Kahit ang Skyla Academy at Royal Academy ay hindi maikukumpara sa Sacred Ground. Ang madla ay nagulat. Kung hindi dahil sa kahangahangang lakas ni Sebastian kanina, baka akalain nila na nagkamali siya ng desisyon. Si Cadmus, na nakatayo malapit, ay huminga ng maluwag. Kung sumali si Sebastian sa Gaudium Sacred Ground, mawawala ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Masaya siya na tinanggihan ni Sebastian ang alok. Si Cadmus ay nakapagplano na ng kanyang ruta. Pagkaalis ni Sebastian, balak niyang sundan ito at umatake kapag nagkaroon ng pagkakataon. Tungkol kina Lilian at Gina, wala siyang balak na patayin sila. Sa halip, gusto niyang panatilihin silang malapit at namnamin ang sandali. Kabanata 972. Tiningnan ni Gage ang grupo ng mga estranghero na may hindi malinaw na intensyon at nagmukhang masungit. Sumigaw siya, sino ka? Anong karapatan mong pumasok sa aming Gaudium sect? Ang ngisi ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay puno ng paghamak. Kung sino kami ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay mayroon kang taong hinahanap namin. Kumikislap ang kanyang mga mata sa kayabangan. Pumutok ang galit sa loob ni Gage habang tinatanong niya, sino ang hinahanap mo? Umalis ka dito. Ang boses ng binata ay umuugong na parang kulog. Ang ekspresyon ni Gage ay nagbago ng labis.
Nagsuka siya ng maraming dugo habang ang pagkabigla ay nakaukit sa kanyang mukha. Ano? Lahat ng tao sa paligid ay napahinto sa gulat. Si Gage ay isang pinakamataas na demigod, ngunit nasaktan siya ng batang lalaking ito sa isang sigaw lamang. Ang napakalakas na kapangyarihan ay nakakatakot. Pati ang mga lesser deity masters tulad nina Luther at Cadmus ay nagulat. Alam nilang kaya nilang durugan si Gage sa isang iglap. Ngunit ang makapagdulot ng ganitong pinsala sa isang pinakamataas na demigod sa pamamagitan lamang ng sigaw ay lampas sa kanilang kakayahan. Sa kabila ng kaguluhan, si Luther ay humakbang pasulong. Sino ka, at ano ang layunin mo dito? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, umalis ka. Sigaw ng binatang si Mitchell Alpan. Ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng kanilang panloob na enerhiya na sumiklab ng walang kontrol mula sa nakakatakot na alon ng tunog, ngunit nanatiling kalmado si Luther. Napaka-arogante mo, sagot ni Luther. Anong karapatan mong labanan ako? Ang boses ni Mitchell ay puno ng sa isang kisap mata, siya ay naglaho, muling nagpakita sa harap ni Luther, at nagbigay ng suntok sa kanya. Ang suntok ay tila ordinaryo, ngunit nagdala ito ng isang alon ng nakakatakot na lakas na tila layunin nitong sirain ang lahat sa kanyang daraanan. Ang pagkabigla ni Luther ay naging aksyon nang mabilis siyang gumanti ng suntok. Ang kanilang mga kamao ay nagbanggaan na may malakas na tunog na nagpalabas ng nakakatakot na enerhiya. Sa isang malakas na pagsabog, kumalat ang enerhiya palabas habang binasag nito ang mga mesa at upuan sa maliliit na piraso. Ang mga tao sa paligid ay napalipad, at dugo ang sumabog mula sa kanilang mga bibig habang namutla ang kanilang mga mata sa gulat. Bahagyang umalog ang katawan ni Mitchell, at naglabas siya ng mahinang hininga. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ni Luther ay nagbago ng malaki. Natisod siya pabalik ng 7 o 8 hakbang bago niya naituwid ang kanyang sarili, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang masa ay natigilan sa hindi makapaniwalang pangyayari. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng halo ng takot at pagkabigla. Isipin mong si Luther, isang iginagalang na nakatatanda ng banal na lupa, ay matatalo ni Mitchell, halos hindi ka panipaniwala. Si Sebastian ay labis na nagulat din. Palagi niyang itinuturing ang sarili na kabilang sa elite ng kanyang henerasyon, ngunit ang lakas ni Mitchell ay nagdulot sa kanya ng panginginig sa takot. Mitchell ay bahagyang nagulat. Hindi ko inasahan na makakatagpo ako ng isang guro tulad mo sa ganitong desoladong lugar. Dahil natiis mo ang aking suntok, palalagpasin ko na ang iyong kawalang galang. Tumabi ka na lang. Bumati si Luther ng may paggalang, ako ang nakatatandang tao ng Gaudium Sacred Ground. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Isang tusong ngiti ang kumalat sa mukha ni Mitchell. Ah, ikaw pala ang elder ng Sacred Ground, iyan ang dahilan kung bakit ka malakas. Pero maniwala ka sa akin, mas mabuti kung hindi mo malaman ang aming mga pagkakakilanlan. Pagkatapos, tumayo siya sa tabi ng lalaking nasa gitnang edad na may mga kamay na nakapulupot sa likod. Ang tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay tumalas nang ilabas niya ang isang malinaw na itim na orb na kasing laki ng kamao. Pinuno niya ng kanyang espiritual na enerhiya ang orb, at agad itong nagsimulang maglabas ng madilim na liwanag. Ang orb ay umangat mula sa lupa at umiikot sa itaas ng karamihan bago tumigil sa itaas ni Lillian. Ang liwanag nito ay lumakas, kumikilos na parang nagdiriwang ng isang bagay. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nasa sabik habang naglalakad siya patungo sa kanya. Miss, sa wakas ay natagpuan ka namin. Kabanata 973. Nagulat si Lillian. Nagkamali ka ba ng tao? Hindi kita kilala. Makikita sa mukha ng lalaki ang pananabik, at sinabi niya, hindi kami nagkamali. Ang perlas na ito ay isang kagamitan na kayang matukoy ang kapangyarihan sa dugo ng aming pamilya. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Mukhang natatakot si Lillian habang nakatayo siya sa tabi ni Sebastian, at hawak niya ang kamay nito. Sa wakas, dati na silang mag-asawa. Bagaman hindi nila kailanman natupad ang kasal, hindi na ito maaaring maging mas normal pa. Gayunpaman, nang makita ng lalaking nasa gitnang edad ang eksenang ito, tumalim ang kanyang mga mata, at nawala ang pasensya ni Mitchell. Ang dami mo. Sa parehong sandali na siya ay nagsalita,
Bigla siyang naghagis ng kamao kay Sebastian, at isang itim na bola ng enerhiya ang sumabog. Ang enerhiya ay nakonsentra at hindi kumalat, na nangangahulugang mayroon siyang mataas na antas ng kontrol sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Mag-ingat ka. Babala ni Lilian sa gulat. Naramdaman ang matinding banta ng kamatayan, agad na pinaganya ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya ng walang pag-iisip at sumugod ng suntok bilang ganti. May malakas na putok, at parang tinamaan siya ng kidlat. Nang itapon siya pabalik, samuka siya ng maraming dugo bago bumagsak ng mabigat sa lupa. Sebastian. Sa takot, nagmadali si Lilian na tingnan siya. Gina ay nagulat din at mabilis na tumakbo papunta. Nang malapit ng hawakan ni Lilian ang kamay ni Sebastian, malamig na sinabi ni Mitchell, ipinapayo kong huwag mo siyang hawakan, Ms. Alpan. Huminto ang kamay ni Lilian sa ere. Tumayo siya, tinignan siya ng masama, at galit na sinabi, ano bang ginawa niya para magalit ka? Bakit ang tindi mo? Lahat ng iba ay pantay na mausisa. Naka-offend din ba si Sebastian sa mga taong ito? Mukhang malamang ito sa kanila dahil iniisip nila si Sebastian bilang isang mayabang na tao. Mag-isa niyang winasak ang Gaudium sect at pinabagsak si Alfie. Parang wala siyang takot. Mitchell sumagot ng malamig, hinawakan niya ang iyong kamay. 11. Noong una, si Lilian ay naguluhan. Pagkatapos, sumagot siya ng galit, ano bang pakialam mo dito? Hindi mo ba naiisip na nakikialam ka? 11. Habang tumatawang mahina, sinabi ni Mitchell, ikaw ang ginang ng ating pamilya. Ang iyong mga gawain ay akin na rin. Sabi ko na sayo, hindi kita kilala. Nanginginig sa galit si Lilian. Ngumiti si Mitchell at sinabi, hindi maaaring magkamali ang Mystic Night Pearl. Ikaw ang aming matagal nang nawawalang lady. Tumanggo ang lalaking nasa katanghaliang gulang bilang pagsang-ayon. Tama siya. Ikaw ang babae mula sa aming pamilya. Bukod dito, halos kamukha mo si Mrs. Alpon noong siya'y bata pa. Kaya't hindi kami nagkamali. May mga magulang ako, at hindi ang babae mula sa pamilya mo, pinagtanggol ni Lilian. Sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang, wala kang ideya kung ano ang nangyari. Noong panahong iyon, bata ka pa nang dalhin ka ng pinuno ng pamilya kasama ang kanyang asawa sa isang paglalakbay. Sa huli, sila ay inatake ng isang hindi kilalang grupo ng mga tao. Dahil sila at si Mrs. Alpon ay kulang sa bilang, kinailangan nilang patakasan kasama ang isang kasambahay. Gayunpaman, ang grupong iyon ay walang awa at hindi susuko sa paghabol. Sa kawalan ng ibang mapagpipilian, kinailangan ng katulong sa bahay na tumakas sa pinagbabawal na lugar kasama ka. Dahil sa malubhang mga pinsala, pumanaw ang katulong sa bahay kaagad pagdating sa ipinagbabawal na lugar. Bago siya humingal ng huling beses, ipinagkatiwala kanya sa isang maliit na lokal na pamilya. Imposible yan. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Lilian, habang umiiling siya. Baka hindi mo kami paniwalaan, pero dapat mo silang paniwalaan, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang at pumalakpak. Agad, dalawang itim na gwardya ang nagdala ng ilang tao. Kabanata 974. Lolo. Dad. Mom. Bakit nandito kayong lahat? Nagulat si Lilian nang makita na ang mga dumating ay ang kanyang pamilya. Sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, kami ang nagdala sa kanila dito. Hayaan mong sila ang magsabi ng totoo. Tumingin kay Lilian, sinabi ni Ronan, Lilian, kailangan ko nang sabihin sa'yo ang katotohanan. Inampun ka. Paano nangyari to? Sa isang sandali, nahirapan si Lilian na tanggapin ang sitwasyon. Humarap siya kay Mitchell at sinabi, iwanan na natin kung ako nga ba ang babae ng pamilya mo. Pero dahil lang hinawakan niya ang kamay ko, pinagbubugbog mo siya ng husto. Sobra na yan. Nang walang pakialam, sumagot si Mitchell, bilang isang ginang ng pamilyang Alpan, mayroon kang marangal na katayuan. Hindi mapapatawad na may karaniwang tao na humawak sa iyo. Hindi ka makatarungan. Bagaman galit na galit si Lilian, wala siyang magagawa tungkol dito. Kamusta ka, Sebastian? Tanong niya, tinitigan siya ng may pag-aalala. Mapatla ang mukha ni Sebastian, at nakabitin ng walang lakas ang kanyang braso sa kanyang tagiliran. Malinaw,
Ito ay nabasag dahil sa lakas ng pagkakabangga. Ayos lang ako. Hindi ako kayang patayin ito. Lumingon si Sebastian kay Mitchell, ang mga mata niya ay puno ng galit. Sa kabila ng kanyang galit, alam niyang ang lakas ni Mitchell ay higit na mataas kaysa sa kanya, at tiyak na siya ang pinakamalakas na kalaban na kanyang nakaharap. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Sebastian, wala siyang laban sa kanya. Sa makatuwid, kinailangan niyang tiisin ito. Iniisip mo bang patayin ako? Isang malamig na pang-aasar ang sumayad sa mga gilid ng labi ni Mitchell, at muling itinaas niya ang kanyang kamao. Ano ang gagawin mo? Nagulat at galit, agad na pinrotektahan ni Lillian si Sebastian sa likod niya. Nakita kung gaano siya kaprotektibo kay Sebastian, lalo pang nagalit si Mitchell. Ms. Alpin, ano ang relasyon mo sa kanya? Wala kang pakialam dyan. Sigaw ni Lillian sa galit, hindi naglakas loob na banggitin na siya ang kanyang ex-asawa. Halos mapatay si Sebastian dahil sa paghawak sa kanyang kamay. Kung malaman ni Mitchell na siya ang kanyang ex-asawa, papatayin niya ito. Gayunpaman, sumabat si Evelyn, Mr. Alpin, siya ang dating asawa ni Lillian, si Sebastian Wilder. Lillian ay nagulat. Tulad ng inaasahan niya, isang matinding pagnanasa na pumatay ang agad na lumabas mula kay Mitchell. Itinuturo siya, malamig na sinabi niya. Wala akong pakialam kung sino ka, pero binabalaan kita. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo itong gawin sa ibabaw ng aking bangkay. Nagtatawa, sumagot si Mitchell, walang makakapigil sa Aldi na patayin ang taong gusto kong patayin. Galit na galit, banta ni Lillian, oo, hindi lite mapipigilan pero kung maglakas loob ka ulit na saktan siya, agad akong papatay sa sarili ko. Si Mitchell ay galit na galit. Sa pagkakaalam ko, wala namang espesyal dito sa gago na ito. Kabanata 975. Kampante si Mitchell sa sarili niyang kakayahan. Upang matiyak ang kadalisayan ng kanilang lahi, hindi kailanman nag-asawa ang pamilya Alpin ng sinuman mula sa labas ng kanilang angkan. Dahil masyadong malapit ang direktang kamag-anak, si Lillian ay maaari lamang magpakasal sa isang kamag-anak mula sa isang malalayong sangay. Sa kabilang banda, si Mitchell ang pinaka-natatangi mula sa malalayong sanga, at wala nang iba pang makakapantay. Dahil dito, itinuturing na niyang si Lillian ay kanya na at hindi niya pinapayagang mahawakan ito ng ibang lalaki, kahit na ang kamay nito. Galit na galit siya sa katotohanang si Sebastian ang kanyang ex-asawa at tanging matapos mapatay si Sebastian siya lamang mapapayapa. Pero ngayon, kahit buhay niya ay handa na niyang ipagpalit para protektahan si Sebastian, na labis na nagpulala sa kanyang galit. Tumingin kay Sebastian, malamig na sinabi ni Mitchell, Wilder, lumabas ka rito kung lalaki ka. Nakakahiya namang magtago sa likod ng isang babae. Huwag mo na siyang pansinin, Sebastian siraulo siya, sabi ni Lillian. Mayroon talagang pagnanais si Sebastian na lumabas pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Ang isang lalaki ay dapat maging flexible, at ang pagiging pabaya ay magdudulot lamang ng kanyang walang kabuluhang kamatayan. Isang mapaghambog na ngiti ang kumalat sa mukha ni Mitchell. Ikaw ay isang walang kwentang duwag na wala pang lakas ng loob na harapin ako ng harapan. Tumingin sa kanya, sumagot si Sebastian, oo, wala akong laban sa iyo ngayon, pero wala kang dapat ipagmalaki. Kung lumaki ka sa parehong kapaligiran tulad ko, baka hindi ka maging kasing galing ko ngayon. Tumawa si Mitchell sa inis. Ang kapal ng mukha mo, kausapin mo ako ng ganyan. Itinaas ni Sebastian ang 3 daliri. Ang kailangan ko lang ay 3 taon. Pagkatapos, tiyak na matatalo kita. Malakas na tumawa si Mitchell, parang narinig niya ang pinakamalaking biro sa kanyang buhay. Napayuko siya sa kakatawa at hindi mapigil ang bibig. Hindi lang siya, kundi pati lahat ng mga kasama niya ay napuno ng tawanan. Pati ang pinuno ng matatanda ay bahagyang umiling, tinitingnan si Sebastian na parang siya ay isang hanggal. Si Sebastian ay maaaring ituring na makapangyarihan dahil nakaligtas siya sa atake ni Mitchell. Gayunpaman, iyon ay dahil hindi siya tinake ni Mitchell ng seryoso. Kung hindi, patay na si Sebastian. Malakas si Mitchell hindi lamang dahil sa kapaligiran kung saan siya lumaki. Bilang ang pinakamagaling na henyo mula sa sangay ng pamilya,
Taglay na niya ang kapangyarihang kinatatakutan ng maraming matatanda kahit bago pa man siya mag-30 taong gulang. Sa hanay ng kabataang henerasyon ng pamilyang Alpan, kakaunti lamang ang kwalipikadong makipagpalitan ng suntok sa kanya. Kahit sa buong Perpetual World, isa siya sa pinakamahusay sa loob ng kabataang henerasyon. Akala rin ng lahat ng iba pa sa eksena na nagmamayabang si Sebastian. Bagaman nagpakita siya ng kahanga-hangang lakas kanina, malayo pa siya kumpara kay Mitchell. Bukod sa pagkatalo kay Luther sa isang suntok, malubhang nasaktan din ni Mitchell si Sebastian gamit ang isang magaan na galaw. Ang pagkakaiba sa lakas ay simpleng pagkamangha. Tumingin kay Mitchell, sinabi ni Sebastian ng walang emosyon, "Sige, maglagay tayo ng 3 taong pastahan, Mitchell Alpan. 3 taon mula ngayon, maglalaban tayo hanggang kamatayan. Sayo." Nilingan ni Mitchell ang kanyang ulo ng walang pakialam. "Hindi ka sapat. Natatakot ka ba?" Hamon ni Sebastian. Mitchell ay ngumisi ng may pang-aasar. "Hindi ako kailanman natakot sa buhay ko. Hindi lang kita nakikita na sapat para hamanin ako." Nagpasok si Evelyn ng may paghamak, "Tama si Mr. Alpan. Siya ay isang higanti sa mga tao, samantalang ikaw ay isang piraso ng basura. Hindi ka karapat-dapat na hamanin siya. Huwag nang banggitin ang 3 taon, kahit na pumayag ka sa 30 taon, madali ka pa ring mapapatay ni Mr. Alpan." Ang mga tao sa paligid ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Matapos umabot ang pagsasanay sa Lesser Deity Realm, naging napakahirap na umakyat ng mini-level. Hindi pa rin alam kung makararating si Sebastian sa Lesser Deity Realm 3 taon mula ngayon, lalo na kay Mitchell. Habang tumatawa ng walang pakialam, sinabi ni Mitchell, "Akala mo ba wala akong ideya sa iniisip mo, Wilder? Gusto mo lang makabawi ng kaunting dangal sa harap ng lahat, pero para sa akin, parang biro ka lang." Sebastian ay ngumiti ng malamig at sinabi, "Walang makakapag-predict ng hinaharap. Sa huli, takot ka lang." Si Mitchell ay nagalit. "Huwag mong isipin na maaari kang maging mayabang sa akin dahil pinoprotektahan ka ni MS Alpan. Gusto mong hamanin ako, hindi ba? Sige. Sasang-ayon ako kung masasabi mo sa akin kung ano ang nagpapabuti sa iyo, kahit na maliit na bagay lang. Ako ang dating asawa ni Lillian. Sapat na ba iyon?" Sagot ni Sebastian. Kabanata 976. Ikaw ang may gusto nito. Agad na nawala ang pasensya ni Mitchell, naglabas ng nakakatakot na intensyong pumatay. Ang katotohanan na si Sebastian ang dating asawa ni Lillian ang pinakakinaiinisan niya sa ngayon. Parang may buto na naipit sa kanyang lalamunan. Sa kasamaang palad, ipinagmalaki ito ni Sebastian sa kanya, at sobrang galit niya na parang paputok siya sa galit. Mabilis na sinabi ni Lillian kay Sebastian, "Balewalain mo siya at huwag kang makipagduelo sa kanya." Malinaw na hindi rin niya akalaing magiging sapat ang lakas ni Sebastian upang hamanin si Mitchell 3 taon mula ngayon. Gayunpaman, walang takot na tumingin si Sebastian kay Mitchell at nagtanong, "Ang tanging tanong ko lang ay, sapat na ba ito?" Huminga ng malalim, pinigilan ni Mitchell ang kanyang galit. "Sige. Papayagan kitang mabuhay ng 3 taon pa. Pagkatapos ng 3 taon, hihintayin kita sa kabisera. Kung matatakot ka, papatayin ko ang bawat tao na may kaugnayan sa iyo." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay hindi nabahala sa bagay na ito. Humarap siya kay Lillian at sinabi, "MS Alpan, sina Mr. at Mrs. Alpan ay matagal nang naghahanap sa iyo ng mahigit 20 taon. Ang iyong ina ay nalungkot pa dahil sa pangungulila sa iyo. Bumalik ka na sa amin ngayon. Masyadong bigla itong bagay na ito para sa akin. Paano ko rin masisiguro na hindi kayong lahat nagtutulungan para lokohin ako?" Tanong ni Lillian nang may pagdududa. Dahil sa kanyang pagiging di mapagpigil, agad na sumingit si Mitchell, "MS Alpan, malinaw na ang sitwasyon. Hindi maaaring magkamali ang Mystic Knight Pearl. Kahit na totoo ito, hindi ko agad matatanggap. Kailangan ko ng oras para ayusin ang aking mga iniisip," sabi ni Lillian. "MS Alpan, ayaw mo bang makipaghiwalay kay Wilder?" Muli, humarap si Mitchell kay Sebastian na may mapanlikhang tingin sa kanyang mga mata. Nabigla at nagalit si Lillian. "Sinabi ko sa'yo na kailangan ko ng oras para ayusin ang isip ko.
Bakit mo ako pinipilit? Mitchell na malamig na sinabi, naiintindihan ko na. Hindi mo talaga kayang iwan si Wilder. Kung ganun, papatayin ko siya ngayon din. Pagkatapos lumabas ng mga salitang iyon sa kanyang mga labi, handa na siyang kumilos muli. Hindi. Sa pagkabahala, ibinuka ni Lillian ang kanyang mga braso. Sasama ako sayo. Lillian. Tumingin si Sebastian sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng pagdaramdam. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang silbi, iniligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang babae. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao at tahimik na nangako na magtatrabaho siya ng mabuti upang mapalakas ang kanyang pagsasanay at hindi na muling mangyari ang katulad nito. Aalis na ako. Lillian ay nagbigay ng mahinang ngiti kay Sebastian, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Naghiwalay sila ni Sebastian ng 3 taon. Sa huli, magkakahiwalay din sila kaagad pagkatapos magkita. Bukod dito, wala siyang ideya kung kailan muli silang magkikita pagkatapos nilang maghiwalay sa pagkakataong ito. Sa kabila ng lahat, wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis. Kahit na talagang gusto niyang manatili sa mga bisig ni Sebastian ng sandali, hindi siya naglakas loob at kinailangan niyang umalis na may sakit sa kanyang puso. Hinawakan ni Sebastian at gustong hawakan siya, pero dahan-dahan niyang ibinaba muli ang kanyang kamay. Tinuwanan ni Mitchell si Sebastian, pagkatapos ay umalis na kasama si Lillian. Ayos ka lang ba, Sebastian? Tanong ni Gina na puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos lang ako. Tara na, sagot ni Sebastian at mabilis na lumabas. Gusto niyang makita muli si Lillian, pero mabilis na umalis ang mga Alpan, sumakay sa isang hindi kilalang uri ng mystical na hayop na lumilipad. Lumipad sila ng mabilis, at pagdating ni Sebastian sa pasukan, ang tanging nakita niya ay ilang itim na tuldok. Sebastian, huwag kang malungkot. Sigurado akong magkakaroon ka ng pagkakataong makita siya muli, pinatatahan ni Gina. Naniniwala si Sebastian na darating din ang ganitong araw. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano siya katagal maghihintay hanggang sa araw na iyon. Bagaman sinabi niyang matatalo niya si Mitchell makalipas ang 3 taon, hindi siya talagang kumpiyansa. Sa paggawa nito, nagtakda lamang siya ng napakahirap na layunin para sa kanyang sarili. Pero ang pastang ito ay palaging mag-uudyok sa kanya at iiwasan siyang magpabeya. Mamaya, ang 3 sa kanila ay tumalon sa hangin at lumipad patungo kay Skyd. Plano ni Sebastian na dalhin silang dalawa pauwi muna. Pagkatapos, mag-iisip siya ng paraan para ipadala sila sa Chimes Tower para sa pagsasanay. Ang daloy ng oras sa Chimes Tower ay 3 beses na mas mabilis, at may mga combat pixies na tumutulong sa pagsasaka. Talagang kasing ganda ito ng pagtatanim sa sacred ground. Tungkol sa mga pamamaraan at teknik, mayroon din siya nito dahil ipinasa sa kanya ni Lazarus ang ilang kapaki-pakinabang na mga manual. Hindi nagtagal matapos umalis sa Rejoice Peak, biglang huminto si Sebastian at nakatitig sa unahan ng walang pagdilat. Sebastian, anong nangyayari? Tanong ni Gina na naguguluhan. Kabanata 997. Magpakita kayo. Sigaw ni Sebastian nang may galit. Paano mo kami natuklasan? Sa tuktok ng burol sa unahan, biglang lumitaw ang 8 lalaking nakasuot ng itim na baluti. Sila ang mga lalaki mula sa pamilyang Alpan. Ano bang gusto ninyo? Mabilis na kinuha ni Gina ang kanyang armas, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Si Bruce ay kabado din dahil ang mga tao mula sa pamilya Alpan ay sobrang lakas. Bagaman malinaw na hindi kasing lakas ng grupo ni Mitchell, hindi sila dapat maliitin. Nang mahinahon, tinanong ni Sebastian, pinadala kayo ni Mitchell para patayin ako, hindi ba? Isa sa kanila ang sumagot na may ngiti, mukhang hindi ka naman ganoon katanga. Oo, kamatayan lamang ang naghihintay sa sinumang magagalit kay Ginoong Alpan. Ikaw ba ang magpapakamatay, o kami na lang ang gagawa nito? Si Sebastian ay may ngiting may paghamak. Kayo ay mga aso lamang ni Mitchell pero may lakas ng loob kayong magingay sa akin. Wala kayong ideya kung ano ang mas mabuti para sa inyo. Ang lakas ng loob mo. Ang 8 itim na gwardya ay nagalit na nagalit. Anong karapatan mong tawagin kaming mga aso? Ang kapal ng mukha mo. Ang tindi ng alingawngaw mo. Sige, ipakita mo kung ano ang kaya mo.
Si Sebastian ay kalmado. Bagaman hindi niya kayang talunin si Mitchell sa ngayon, hindi ibig sabihin na kahit sinong tao ay kayang talunin siya. Patayin siya. Galit na galit, hinugot ng mga itim na gwardya ang kanilang mga mahabang espada at brutal na umatake, pinasok ang mga puwang kung saan makakatakas si Sebastian gamit ang mga pagsabog ng matatalim na enerhiya ng espada. Mga pinnacle demigod sila. Nagulat sila Gina at Bruce. Gusto nilang tumulong, pero ang mga taong ito ay lumabas na mga pinakamataas na demigod, at wala silang laban sa mga ito. Sa isang kamay, itinulak ni Sebastian ang dalawa at naglaho mula sa lugar gamit ang Phantom Stride. Nang muli siyang lumitaw, umabot na siya sa itaas ng mga itim na gwardya. Mag-ingat ka. Nagulat ang mga itim na gwardya, at mabilis nilang hinugot ang kanilang mahahabang espada. Ang mga mata ni Sebastian ay kasing talas ng sa mga agila. Bigla, itinulak niya ang kanyang mga palad, at isang nakakatakot na enerhiya ang umagos na parang alon. Ang espasyo na dinaanan nito ay nanginginig ng malakas, at nakakabahala ito. Kasabay ng malakas na pagsabog, ilang itim na gwardya sa harapan ang pinalipad ng nakakatakot na enerhiya. Habang nasa ere, sumuka sila ng maraming dugo, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang natitirang mga itim na gwardya ay natatakot sa eksena at umatras sa takot. Nagtatawa, ginamit ni Sebastian ang parehong kamay at patuloy na nagpapalabas ng mga guhit ng matatalim na enerhiya ng espada. Ang mga itim na gwardya ay nagmadaling humawak ng kanilang mga espada upang mapigilan sila, ngunit ang walang anyong enerhiya ng espada ni Sebastian ay napakalakas kaya hindi nila ito mapigilan kahit kaunti. Isa-isa, tinaga sila ng mga enerhiya ng espada at namatay na nakadilat ang kanilang mga mata. Bago dumating, ipinaalam ni Mitchell sa kanila na si Sebastian ay isang pinakamataas na demigod tulad nila, ngunit siya ay gumagamit ng dual cultivation method. Gayunpaman, kung 8 sa kanila ang nagsanib puwersa, higit pa ito sa sapat upang alagaan siya. Hindi nila kailanman naisip na si Sebastian ay napakatakot. Ang mga itim na gwardya na nasugatan ay lumingon at tumakas. Hindi mo ba iniisip na masyado ng huli para umalis ngayon? Sa kanyang Phantom Stride, nahabol ni Sebastian ang mga ito sa isang kisap mata. Ang mga itim na gwardya ay nagulat at galit. Galing kami sa pamilyang Alpan. Kung papatayin niyo kami, mamamatay kayo ng isang kakilakilabot na kamatayan. Bobo ka. Itinaas ang kanyang kamay, naglabas si Sebastian ng walang anyong enerhiya ng espada na agad na pumutol sa kanilang mga ulo. Pinatay na niya ang ilan sa kanila. Kung ang natitira ay babalik, mag-uulat lang sila sa kanya. Mas mabuti nang patayin silang lahat dahil ang mga patay na tao ay hindi makakapagsalita. Matapang ka talagang tao. May lakas ng loob ka pang pumatay sa mga tao mula sa pamilya Alpan. Kailangan kitang purihin. Kasabay ng mapanlate na boses, may lumitaw na matandang lalaki malapit. Sino pa kundi si Cadmus? Kabanata 978. Si Mr. Hughes. Nagulat si Gina. Narinig niya kung gaano kalakas si Cadmus. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, isa na siyang lesser deity master. Bukod dito, siya ang pinakamalakas sa 10 matatanda ng Swordati na may hindi kapani-paniwalang mataas na pagsasanay. Kahit hindi siya kasing lakas ni Luther, hindi siya nalalayo. Ang ekspresyon sa mukha ni Sebastian ay naging seryoso rin. Kahit na siya ay tumawid ng mga antas at tinalo si Galen, mas malakas si Cadmus kaysa kay Galen. Dahil sa kasalukuyang antas ng pagsasanay ni Sebastian, tiyak na hindi siya makakatapat. Ang mga mata ni Cadmus ay puno ng galit nang tumingin siya kay Sebastian. Pinipigilan ang kanyang galit, sumanghap siya, maliit na salot, pinahina mo ang aking apo. Gagawin kong mas masahol pa ang buhay mo kaysa impyerno, o hindi mapapawi ang galit ko. Sebastian, pipigilan ko siya. Tumakbo ka na. Hawak ang kanyang espada, tumayo si Gina sa harap ni Sebastian. Sa kabila ng alam niyang wala siyang pagkakataong mapigilan si Cadmus at malamang na mamamatay siya, hindi siya nag-atubili. Ang tanging inaasahan niya ay ang kanyang kamatayan ay makapagbibigay kay Sebastian ng kaunting oras upang makatakas. Umalis ka na, Sebastian. Hinarang din siya ni Bruce. Bruce, Gina, huwag kayong makikialam.
Wala sa inyo ang makakapigil sa kanya, kaya huwag kayong magsakripisyo para sa wala. Itinulak ni Sebastian ang dalawa. Pwede na kayong tumigil sa pag-aayos ng mga bagay. Ngayon, wala sa inyo ang aalis, sabi ni Cadmus nang may galit. Tumingin kay Cadmus, sinabi ni Sebastian, ako ang hinahanap nyo. Wala itong kinalaman sa kanila. Palayain nyo sila. Si Cadmus ay humalaklak ng pabulong. Imposible yan. Sila na lang ang dapat sisihin sa pagkakakilala sa iyo. Pero, maganda itong babae. Hindi ko siya mag-enjoy. Napakasama mo. Sigaw ni Gina sa galit. Tanda, gusto kong mamatay ka na buo pa ang katawan mo ngayon, pero mukhang wala ng dahilan para doon, malamig na sinabi ni Sebastian. Sa mukha ni Cadmus ay nakasulat ang paghamak. Sumagot siya, bata, akala mo ba ang galing-galing mo na dahil natalo mo si Galen? Hayaan mong sabihin ko ito. Ang pagpatay sa iyo ay magiging napakadali para sa akin. Nagtataka ako kung ano ang nagpapalakas sa iyong kumpiyansa at kay abangan. Siya gawin mo na, utos ni Sebastian. Ang iba sa eksena ay naguguluhan, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Sebastian. Noong mga sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Cadmus, at kumiling siya sa gilid upang umiwas. Isang itim na figure ang biglang lumitaw sa tabi niya, at isang mahabang espada ang tumusok patungo sa kanya sa bilis ng liwanag. Kahit na mabilis na nakaiwas si Cadmus, nawala pa rin ang isa sa kanyang mga braso, at ang sakit ay napakatindi na halos umiyak siya. Sino ka? Sinalubong ni Cadmus si Chaya ng masungit at galit na galit. Si Chaya ay nakasuot ng lahat ng itim, at isang itim na belo ang tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang matatalim na mata lamang ang nakikita mula sa kanya. Walang salitang lumitaw siya sa harap ni Cadmus at sinaksak siya. Kung bilis man ang kanyang galaw o atake, pareho itong napakabilis. Wala nang oras si Cadmus para umiwas at dali-dali niyang kinuha ang kanyang mahabang espada upang depensahan ang sarili. Gayunpaman, nang nasa kalahatian na ng kanyang katawan ang espada ni Chaya, bigla itong umatras at muling sumaksak. Umungol si Cadmus habang tumchuan ang mahabang espada sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata kasing laki ng golf balls. May hitsura siyang hindi makapaniwala habang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang mahabang espada na nakatusok sa kanyang dibdib, at dumaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay umuuga ng ilang beses bago tuluyang bumagsak sa lupa ng walang buhay. Nagulat Bruce at Gina sa hindi inaasahang eksenang ito, humarap kay Sebastian na may gulat at pagkalito sa kanilang mga mata. Habang pinapanatili ang mahinahong mukha, tumingin si Sebastian kay Chaya at tumango. Ang huli ay humugot ng mahabang espada, na walang dugo. Ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay muling sumanib sa dilim, na para bang hindi siya kailanman nagpakita. Lumapit si Sebastian sa katawan ni Cadmus at kinuha ang kanyang espada at singsing na imbakan. Kabanata 999. Sa pagkagulat, nagtanong si Gina, Sebastian, sino yun kanina? Bakit siya biglang lumitaw para iligtas tayo? Sa isang ngiti, ipinaliwanag ni Sebastian, kaibigan ko siya na nagprotekta sa akin sa dilim. Agad siyang tumakbo para tumulong nang malaman niyang nasa panganib ako. Nang papunta siya sa Gaudium sect, hiniling niya kay Chaya na sumunod sa kanya ng palihim. Sa pagninilay-nilay, lumalabas na ito ay isang matalinong desisyon. Bruce ay sumigaw, buti na lang at nagpakita siya. Kung hindi, natatakot akong patay na tayo. Pero hindi papayagan ng Swordati na lumusot ito kung malaman nilang patay na si Cadmus. Sa kabilang panig, naroon ang pamilyang Alpan. 8 sa kanilang mga itim na gwardya ay narito. Kapag nalaman nila ito, hindi rin sila magiging masaya. Tumango si Sebastian. Hindi agad-agad jognay ni Swordati ang pagkawala ni Cadmus sa akin, pero talagang nakakaabala ang mga Alpan. Kahit walang nakakita nito, tiyak na pagsususpetsahan nila ako. Pero, huwag kang mag-alala. Mayroon akong solusyon. Ang pamilyang Alpan ay tiyak na isang mayaman at mapagbigay na pamilya. Lahat ng mga patay na itim na gwardya ay may storage space ring, at bawat isa sa kanila ay may 500 espasyo. Matapos alisin ang lahat ng mga singsing, binigyan niya ng tigisa sina Bruce at Gina,
Pagkatapos, ginamit niya ang isa pa para ilagay ang lahat ng mga katawan. Dinala niya silang dalawa sa kanyang bahay sa Skyd at pinakiusapan si Juliana na ipunan ang kanyang mga gamit. Kahit na wala siyang ideya kung hihigantihan siya ng mga Alpon o hindi, hindi naligtas na manatili sa Skyd. Sebastian, saan tayo pupunta? Tanong ni Gina nang may pag-usisa. Malalaman mo rin mamaya. Ngumiti si Sebastian nang may misteryo at kumuha ng ilang malalapad na sombrero para isuot ng lahat. Pagkatapos umalis sa Skyd, sumakay sila sa isang mahiwagang uwak at umalis. Bago umalis patungong Swordati, itinuro na ni Sebastian kay Juliana ang pagsasaka, at ang kanyang teknik sa pagsasaka ay ang wood spirit technique. Si Juliana ay may mga katangian ng tubig at kahoy sa kanyang konstitusyon. Ang dahilan kung bakit niya siya pinakiusapan na magsanay ng teknik gamit ang mga katangian ng kahoy ay dahil naglalaman ito ng malaking sigla at maaaring magpahaba ng buhay. Ang kawalan nito ay may mahina itong lakas ng atake. Siya ang nagbukas ng kanyang mga meridians at naghanda pa ng mga herbal na paligo para sa kanya. Kasama ng tulong ng mga pil, mabilis na umunlad ang kanyang pagsasanay, at umabot na siya sa pinakamataas na antas ng mandirigma. Ilang oras ang lumipas, lumitaw sa harapan nila ang dulo ng isang mataas na bundok, na bahagyang mukhang isang malawak na palasyo. Sebastian, ano ang lugar na iyon sa unahan? Tanong ni Juliana na puno ng kuryusidad. Iyan ang Mount Sword, at ang Swordati ay nasa tuktok, sagot ni Sebastian. Ano? Nagtaka sina Gina at Bruce. Sebastian, bakit tayo pupunta sa Swordati? Tanong ni Gina na naguguluhan. Hindi tayo pupunta sa Swordati. Sa halip, pupunta tayo sa Chimes Tower, paliwanag niya. Chimes Tower. Anong klaseng lugar iyon? Naguguluhan na tanong ni Gina. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Nandyan na kami, sabi ni Sebastian, at narating nila ang ilalim ng tuktok kung saan naroon ang Chimes Tower. Dahil mayroong matibay na hadlang sa tuktok, sinabi ni Sebastian sa lahat na maghintay habang siya ang pumunta upang sirain ito. Matagal na niyang pinag-aralan ang hadlang na ito. Ito ay isang antas-apat na hadlang, at magiging mahirap kung kailangan niyang sirain lahat ito. Gayunpaman, mas madali lang na magbukas ng maliit na siwang. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na bumubuo ng mga selyo, na naging mga porma sayon. Pagkatapos, tinamaan niya sila sa hadlang, at agad na nagkaroon ng mga alon dito. Sa tamang pagkakataon, bigla siyang sumaksak gamit ang espada. May isang pagsabog, at may pumutok na butas sa hadlang. Dali, pasok na. Lahat ay nagmadali pumasok. Mamaya, sa pangunguna ni Sebastian, nakarating sila sa Chimes Tower nang walang abala. Karaniwan ay walang tao dito. Bukod pa rito, nasa ilalim na ng kanyang kontrol ang Chimes Tower, kaya't ligtas na magtanim sa loob. Pagkatapos, ibinigay ni Sebastian kay Gina at Bruce ang bawat isa ng isang set ng mga teknik at iniwan ang maraming mga tableta. Matapos ang 2 araw na pagpapakilala sa kanila sa tore, umalis siya sa lugar ng mag-isa at binuksan ang hadlang gamit ang parehong pamamaraan. Gayunpaman, kakalabas lang niya nang harangin siya ng 2 matatandang lalaki. Ikaw, hayop ka. Isa sa kanila ang nagalit nang makita siya, at isang alon ng pagnanais na pumatay ang sumiklab mula sa kanya. Kabanata 1000. Nagulat din si Sebastian. Ang 2 matatandang lalaki ay mga nakatatanda mula sa Swordati, at ang nagalit ay ang ika-13 na nakatatanda at tiyuhin ni Alfie, si Barnaby Hughes. Lumabas ka ba mula sa ipinagbabawal na lupain? Ang isa pang nakatatanda ay ang ika-15 nakatatanda, si Remy Upton. Nabigla siya nang makita si Sebastian na lumalabas mula sa ipinagbabawal na lugar. Nalaman din ni Barnaby ang puntong ito. Hayop ka, paano mo nabuksan ang harang? Sumagot si Sebastian, hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko pa. Abala ako, at kailangan ko nang umalis. Pagkatapos magsalita, gusto niyang umalis. Sandali lang. Sa isang iglap, pinigilan ni Barnaby si Sebastian at malamig na sinabi, kamatayan ang kaparusahan sa pagpasok sa sacred ground, at ginawa mo ring baog si Alfie. Bibigyan kita ng isang kakilakilabot na kamatayan. Kung hindi, hindi ako matatahimik. Tumingin siya kay Remy, at tinanong siya ni Sebastian, ikaw. Gusto mo rin ba akong patayin?
Tumawa si Remy ng pabulong. Wala akong kailangang gawin. Si Burnaby lang ay sapat na. Talaga? Nakangiting tanong ni Sebastian. Anong karapatan mong ngumisi, bata? Babasagin ko ang mukha mo. Sigaw ni Barnaby at biglang sumugod sa kanya ng mabilis. Walang palatandaan si Sebastian na umiwas at sa halip ay ngumiti ng masaya. Ang ekspresyong ito ay lalo pang nagpagalit kay Barnaby, at sinuntok niya si Sebastian sa panga. Napagpasyahan na niya na hindi niya papatayin si Sebastian ng mabilis. Sa halip, gusto niyang dahan-daang pahirapan siya at saktan. Kung hindi, hindi mawawala ang galit sa kanyang puso. Si Remy ay ngumisi, na para bang maaari na niyang isipin ang malupit na wakas ni Sebastian. Habang papalapit na ang kamao ni Barnaby sa panga ni Sebastian, biglang inabot ni Sebastian at hinawakan ito. Kasabay ng isang mahinang tunog, nagbago ng lubos ang ekspresyon ni Barnaby. Parang sinuntok niya ang isang malaking bundok, at parang mababasag ang kanyang kamao mula sa lakas ng impact. Nang may pag-aalala, gusto niyang bawiin ang kanyang kamao, ngunit mahigpit itong hawak ni Sebastian. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas, hindi siya makagalaw ng kahit isang pulgada at nagulat. Sebastian ay ngumiti sa kanya ng maliwanag, at naramdaman niyang tumayo ang mga balahibo sa kanyang batok. Nang gusto niyang magsalita, iniunat ni Sebastian ang isa pang kamay at sinuntok ang kanyang panga. May narinig na malambot na tunog, at agad na dumuyugaw si Barnaby sa kanyang bibig at ilong. Habang nakangiti, muling itinaas ni Sebastian ang kanyang kamao. Nanlaki ang mga mata ni Barnaby, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Isang malambot na tunog ang umabot habang sinuntok ni Sebastian ang ulo ni Barnaby. Pagkatapos noon, may isang tunog, at ang utak ni Barnaby ay sumabog na parang pakwan na tinamaan ng martilyo. Ang eksena ay sobrang karumal-dumal na mahirap itong panoorin. Si Remy, na malapit lang, ay napatigil, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Si Barnaby ay isang mataas na demigod, samantalang si Sebastian ay isang simpleng binata lamang, ngunit nagawa ng huli na patayin ang una sa isang iglap. Ito ay imposibleng mangyari. Humarap si Sebastian kay Remy, ang ngiti sa kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa dati. Takot, natambo si Remy ng ilang hakbang paatras. Ang gustong pumatay sa'yo ay si Barnaby. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko ito sasabihin kaninuman, tulad ng hindi ko rin sasabihin ang tungkol sa pagpasok mo sa sacred ground, sabi ni Remy habang umiwas. Sa isang iglap, hinaranggan ni Sebastian ang kanyang daraanan. Sa mga patay na lang ako nagtitiwala pagdating sa mga lihim. Ang pagpatay sa akin ay hindi magiging madali. Kinuha ni Remy ang kanyang espada at sinaksak siya, pinakawalan ang lahat ng kanyang pinakamataas na demigod na pagsasanay. Sinuntok siya ni Sebastian, at ang tanging narinig ay ang malakas na pagsabog habang si Remy at ang kanyang espada ay nahadya sa hangin. Habang nasa ere, sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig, at puno ng gulat ang kanyang mga mata.